Matagal na po akong subscriber ninyo at ngayon lamang po nagkaroon ng oras para ibahagi ang karanasan kong ito. Naniniwala po ba kayo, Sir Red, at maging ang inyong mga tigapakinig sa pamahiin na hindi mo nga daw dapat tulugan ang patay na nasa lamay o yung bang walang maiiwang gising para magbantay? Sa aming pamilya po ay matagal nang sinusunod ang pamahiing ito dahil na rin sa paniniwala na meron pong mangyayaring masama. Dito nga po ay naaalala ko nang pumanaw ang aking ama noong 2002. Ika-4 na gabi na po ng lamay iyon at bandang 3:00 na ng madaling araw. So doon nga po'y paunti na po ng paunti ama nakikipaglamay dahil nagsisiuwian na. Gayon din yung mga kaninay nagsidayuhan pa para makipagsugalan. So natira kami ng aking ina nagising ng oras na yun. Nagpaalam pa nga sa akin ng aking ina na iidlip daw muna siya dahil pagod na rin naman siya. So umokay na po ako at nangako na ako na muna ang bahala. Naupo po ako sa aming sofa na nasa tapat ng kabaong. At hindi ko po namalayan na nakatulugan ko rin po nang hindi sinasadya ang lamay ng aking ama dahil na rin sa halos magdamagan at straight na walang maayos na tulog at pagod. Nagising na lamang po ako nang biglang narinig ko yung mama ko na ginigising ako at sabay tanong ng, "Anak, ba't natulog ka?" Bakit po ma? Ano po nangyari?" Napasagot na lamang ako ng ganun dahil naalimpungatan ako. Biglang tanong ulit ni mama, "Wala ka bang naamoy?" At suminghot pa ako sa paligid at napansin ko na meron ngang amoy. Amoy po siyang insenso. Kung hindi niyo po na itatanong, mahilig po ang aking ama na magsindi ng insenso ng inchik dahil gustong gusto po niya yung amoy nito. Napasabi tuloy ako ng, "Sino nagsindi ng insenso, ma?" At hindi nakasagot ang aking mama kaya hinanap namin kung saan nanggagaling yung amoy. Nang hilakbot na lamang po kami nang matagpuan po namin ang pinanggalingan nito. Napagtanto namin na nanggagaling ang amoy sa ilalim ng kabaong ni Papa. Nang silipin namin, Sir Red, ang ilalim ng ataol, doon nga talaga, Sir Red, ay meron pong 3 nakahilerang insenso na tila baka uubos pa lamang. Nanlaki ang aking mga mata at gulat na gulat din si Mama. Tumayo kami at tumabi kay Papa sa kabaong nito at sabay kaming humingi ng tawad kung bakit nakatulugan namin siya, pero laking pasasalamat na rin namin dahil kahit magkaganoon, wala pong masamang nangyari sa aming pamilya. Noong college ako, Sir Red, ay nakakita talaga ako ng totoong shadow person. Itago niyo na lang ako sa pangalang Angel. So back to the story. Nang mga panahong iyon, alam ko na sinusubukan ako na iposes nitong shadow person na ito. Masasabi ko rin kasi nung time na iyon, dahil first time, ay naguguluhan ako at hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Basta ang alam ko, Sir Red, ay nag-umpisa ito sa isang sleep paralysis. Hanggang sa nakadidinig na ako ng mga samot-saring tunog at mga voices na alam ko ay nanggagaling lamang sa loob ng aking utak. Dito ko nga po talaga kinukuha o hinuhugot yung aking konklusyon na baka unti-unti nang pumapasok yung shadow person na yon sa aking katawan para iposes ako.
Lalaki po yung boses na nadidinig ko na kani-kanina lamang ay parang babae, bata at naghalo-halo sila hanggang sa ang pinakamalakas ko na lamang na nadidinig ay ang pinakamababang boses na alam kong sa demonyo. Tuloy-tuloy lamang po niya akong minamak, minumura dahil parang ayaw ko nga siyang papasukin sa aking katawan. Hanggang sa tuluyan ko na pong hindi nararamdaman ang kalahati ng aking katawan. Hindi ko na rin maigalaw after few seconds yung aking braso at ang aking ulo. Matapos po nun, walang dasal-dasal, agad ay umokey ako. After sa ilang segundo din, nakagalaw talaga ako, Sir Red, at agad-agad ang unang ginawa ko ay bumaba patungo ng kusina. Pagdating ko doon, nakita ko po sa gawing bintana yung shadow person, pero by this time, para na po siyang 2D. Believe me or not, hindi na po siya katulad kanina nang una ko siyang maengkwentro. Hindi na siya hazy o parang smoke-like. Ngayon po ay para na po siyang kartolina na kinat out dahil may solid edges po siya at hindi siya see-through. Ang nakakatakot pa dito, Sir Red, ay nakita ko kung paano siya gumalaw towards sa aking direksyon. Yun bang parang yung pinakamaitim na pigment? Parang ganun po yung nakita ko. Nakatulala lamang ako at nakita ko kung paano niya i-absorb yung ilaw na nanggagaling sa labas dahil pumapasok po yung malakas na ilaw o maliwanag na ilaw nung street light na iyon patungo sa kusina namin. Pero magkagayon man, sobrang itim pa rin po niya at tila hindi siya nasinagan, even for a second. Siyempre, I always find science in everything pero hindi ko na po na-explain yung nangyari. Sa katunayan ay once lamang po nangyari ang kababalaghan na iyon, Sir Red. Hindi naman po ako talaga ganoong kaiyakin o mahina ang loob pagdating sa paranormal, although alam ko naman na medyo active ang aking sixth sense. Magkagayon man, nakakahiya pero aaminin ko po talaga na napaiyak ako nung oras na ako ay nagkikwento sa aking mga magulang. To think na ako ay 19 years old na nung time na yon. Dinala pa nga nila ako sa albularyo kinabukasan. Gustong-gusto ko rin po talagang malaman ang eksplanasyon. Gusto ko rin pong kumalma ang aking kalooban. Kaya talagang sinabmit ko ang aking sarili at sinabi ko na sige sa aking mga magulang. After po nun, hindi na talaga ako nagpapaiwan ng mag-isa sa second floor sa gabi. Binigyan din ako ng albularyo ng espesyal na papel. Mabango ito na katulad doon sa mga stationery na pinagsusulatan ng mga love letters. Nakatupi po ito at nang aking buksan, meron pala itong mga nakasulat na dasal. Ang sabi ng albularyo, sa loob ng 7 araw ay gawin ko daw ang naroroon. Iusal ko daw yung dasal na nakasulat doon. Ang isa pa sa talagang mariin niyang ipinag-utos ay gawin ko daw ito habang nakatalikod sa buwan. Yung buwan daw ang mag-i-illuminate ng binabasa ko, pero may kainaman daw kung kakabisaduhin ko ang dasal na yun. Pagkatapos, asahan ko raw na ako ay susubukan o ititest ng mga nilalang kung ito nga ba ay nag-workout. So pumunta ako sa taas, mag-isa. Tumalikod ako sa pintuan namin at ito yung papuntang bubong. Binasa ko yung dasal. Weirdo talaga, Sir Red, at kinikilabutan ako sa bawat pagbasa ng mga salitang naroroon. Ewan ko pero parang ginagapangan ako ng mga hindi ko nakikitang alupihan o insekto
Pero kapag tinitignan ko naman yung bahagi ng aking katawan kung saan ko nararamdaman ang paggapang nito, hindi ko naman nakikita. As in wala. Hindi ko ma-explain pero sa loob ng 3 days, nagawa ko naman ito kaya nakaya ko talaga. Pero Sir Red, hindi ko talaga natapos hanggang ika-7 araw. Dahil hindi ko nga nagawa sa loob ng 7 araw at 3 araw lamang talaga ang nagugol ko rito. Bukod pa nga Sir Red sa hindi ko nakabisado yung dasal, ang gagawin ko na lang daw ay punitin yung papel. As in, into very small pieces at itapon ko daw sa flowing water. Kahit nga daw sa kanal ay okay lamang basta't dumadaloy. After po nun, kagulat-gulat talaga at wala na pong naganap. Wala na rin po akong naramdaman, and to think na sinabing 7 araw daw dapat pero naka 3 days lang ako. So meaning to say, wala talagang epekto yung dinasal or naiwan sa isipan ko, Sir Red. Hindi naman sa nagmamagaling pero hindi kaya mas lalong nakapag-attract ako ng mga nilalang o mga paranormal entities dahil sa dinasal ko? After a year, nag-decide ang buong pamilya namin na lumipat at humanap ng bagong bahay, which we did. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.